Good day guys. So lower suspension bushing naman. Ito wala pa akong video nito dahil nga bihira, no? Bihira siyang mapalitan. Ngayon pag pinalitan mo naman medyo masalimot at maraming baklasin. So okay, papakita ko sa inyo paano magpalit ng lower suspension bushing or yung sa lower arm nitong Nissan Urban. Itong papakita ko sa inyo nabaklas ko na kasi wala naman tayong tagahawak ng cellphone para makita nyo paano ko binabaklas. And then malalaking yabi ang hawak ko, impact, so baka madurog yung cellphone ko. Ngayon papakita ko naman sa inyo at tuturo ko sa inyo kung paano ko napag-iwahiwalay o nabaklas yung mga dapat baklasin para matanggal yung lower suspension bushing. And then mamaya sasabihin ko naman sa inyo kung ano naging issue nito, ano yung mga diagnose o ano yung nararamdaman, bakit siya kailangan palitan. Okay, so pakita ko muna sa inyo paano ko binaklas. Okay, so yan, kung makikita nyo baklas na yan. So muna kong tinatanggal yan, siyempre yung caliper. Ayan. So yung caliper natanggal na, 14 na bolt yan. So isa lang side lang tatanggalin mo. Yan dito. Pag natanggal mo yan, sabit mo na dito. Yan, tinanggal ko yung 4 na bolt, 12mm bolt ng upper ball joint. And then dito, yan, so strut bar, pinaka strut bar nyan. Ayan. So may dalawang 17 na bolt sa ilalim. Yan, ito dito yan. So dalawa yan tatanggalin nyo. Yan. Yung isa merong nut, yung nandito, so na may nut yan, so kailangan mong kontrahan ng yabe. And then yung isa walang nut yan. Ito. Dito ngayon yan naka-bolt, itong mayroong nut. And then dito yan, wala na siyang nut kasi nandun na yung nut. Okay, so tandaan nyo lang yung mga tinuturo ko kasi hindi ko talaga mapapakita sa inyo habang binabaklas ko. And then yung sa tie rod naman, ayan, so dito ko na siya tinanggal, hindi ko na binaklas sa tie rod. Dito na, dalawang 22mm na bolt. So ito yan, ayan, ito. So ito na, yan, ito. So dito nakakabit yan. And then yung sa taas, yung isang 22mm na mahaba. Ayan, ito, yan mahaba, dito yan. Yan, dito. So ganyan ang position yan. Okay. So tatanggalin nyo rin yan. And then dito naman tayo. Yan, may dalawang nut para sa bolt na nandito. And then meron naman dito yan. So ito yung nakapasok doon. So ganyan ang position yan. And then meron siyang washer and then nut. Ito yung may lock na nut. Nakita nyo may plastic, may lock yan. So yan ang position yan. Ito magkasama yan. Okay, so yun, nakikita nyo may kalawang yan. So isang na pinanggagalingan yan. Pag ito kinalawang, isang panggagalingan yan ng langit-ngit or squeezy sounds. Pero depende yan. Pag upon check kung saan nanggagaling yung tunog, pag dyan nanggagaling yung tunog, ganyan ang mangyayari, ganyan ang nangyayari, kinakalawang. So abangan nyo mamaya yung kabila dahil mas malala dyan. Okay, so pag natanggal nyo na yun, kailangan nyo rin tanggalin yung isang nut dito sa stabilizer. Yan. So nut, saka isang bushing. So ganito mangyayari yan. Tanggalin niya. And then syempre tanggalin niyo yung shock. Hindi nyo kailangan ibaba yung shock. Yan.
bolt lang na shaft dito. Ito yan. So ito yung bolt yan. Okay. So, dito pa lang sa side na to, marami na. Okay, dito tayo sa likod. Dito naman, kailangan nyo tanggalin yung 24 na nut, no? Yung adjustment ng yan. Yung adjustment dito ng suspension. Yan o. Yan. So, kailangan nyo tanggalin yung pinaka adjuster dito ng torsion bar. Ha? Yan. Pinaka torsion bar nya. Kailangan nyo tanggalin yan. Makikita nyo dalawa yan. Natanggal yung kabilaan. Okay. Okay. Dito naman tayo sa driver side. Ayan. So, yung procedure sa driver side, makikita nyo the same lang. Dahil ayan. Ayan na yung torsion bar. Sa likod. Then, ayan. The same yung mga bolt. Shock. So, ganyan lang, no? Hindi nyo kailangan ibaba lahat yan. Okay, sa tie rod. Ayan. Ito yung caliper natin nakabitin. Ayan, yung ball joint. So, same lang, no? Ngayon, meron ka pang babakasin dyan sa ilalim. So, pakita ko muna sa inyo kung ano nangyari dyan sa suspension dito sa kaliwa. Ngayon, sa kaliwang side, ito, medyo makikita nyo may pagkakaiba, no? Ayan. So, naisama ko yung pinaka kabitan ng strut bar, no? Ayan. So, ganyan ang itsura ng strut bar sa ilalim. Makikita nyo. Ayan. So, naisama ko yan kasi yung tornilyo dito. Ayan. Yung dalawang 17 na bolt. Ito matatanggal ko. Pero itong isa hindi ko matatanggal. Kasi nga, ayan, puro sayad na. So, wala na pagkakapitan yung sakit. So, hindi ko matatanggal yan. Kaya ang nangyari, naisama ko tong strut bar. And then dito sa the same lang. Yan. Yan. Makita nyo, puro kalawang. So, ito yung nakapasok dyan. Yan. So, ito yung pagkakaiba niya sa kabilang side. Kalawang. Mas makalawang to kaysa sa kabilang side. Yan, bubuligis na to ng tunog. May squeezy sound na yan. Medyo maingay na kasi kapit na. Kumapit na to sa bakal. Yan. So, ito yung suspension bushing. Nakapasok yan dyan. Ito yung pinakabakal ng bushing, no? Yan. Ganyan siya. So ngayon, anong nangyari dyan? Kaya tumutunog yan. Kumapit na yung kumapit na yung ating bolt dito sa bushing o dito sa pinakabakal ng bushing. Kaya ang nangyayari, habang gumagalaw ang suspension, nagkakaroon ng friction yung bushing. Ayan, makikita nyo. Ayan, nagkakaroon sila ng friction. Yun yung tumutunog. Minsan naman, ang tumutunog dyan, itong bakal sa bakal, no? Okay, so dito naman tayo sa ilalim. Ayan, ayan. Dito sa ilalim, makita nyo tinanggal ko yung mga bolt dito sa steering rack. So, sa racket pinion nya. Sa 2, 3, 4, 5. So, 17mm na bolt. Ayan. Para ibaba yung kinakapitan mismo ng bushing. Ayan, and then meron tayong 4, 1, 2, 3, 4 na 19mm bolt. So, ganun din sa kabila yan, no? So, doon galing yung mga matitigas na bolt. So, 4 din yan sa kabila. Para may baba yung kanyang kinakapitan, no? Ng bushing. Okay. Okay guys, so nakita nyo medyo masalimuot, no?
maraming kailangan tanggalin, kaya hindi ko na na-videohan paano ko tinanggal, kasi kailangan mo ng diskarte, memory, para alam mo kung saan mo tinanggal yung mga bolt, alam mo kung paano babalik. Siyempre yung diskarte ng mga movement ng pangilalim, kung ano unahin mo, anong susunod, ganun din sa pagbalik. Ngayon, ano naman ang ginagamit, no? Anong bushing ang ginagamit dito sa lower suspension bushing? So nakita nyo na maraming binaklas, maraming tinanggal, at syempre hindi basta-basta, mahirap tanggalin, mahirap palitan. So ngayon, ang kailangan na bushing dyan ay syempre original, dahil kung lalagyan mo rin na ng local yan, sa dami ng ganyang baklasin, parang di tama, no? So dapat dyan, ina-advise ko talaga dyan, original na bushing from Casa. So ito ngayon yung bushing, pakita ko sa inyo. Ayan, makikita nyo original yan. Ayan yung part number. May bakal yung sa gilid, may bakal sa gitna. Dapat yan original, no? Okay, so ayan, kita nyo na. So meron na kayong idea kung anong part number, kung ano itsura nya, sa visual nya, para hindi kayo magkamali kung ano nakakabit na bushing. Pag pumunta naman kayo sa Casa nyan, sure ball naman yung bibigay sa inyo. Basta sabihin nyo na pang E24 o pang Nissan Urban, dahil baka mamaya ibang Urban ang may bigay sa inyo. Ngayon, ang tanong naman ngayon, magkano yung bushing na yan na bili namin. So updated to, pakita ko sa inyo. Yan, ayan. So Quezon Avenue, Nissan. So ito yung presyo niya. Isang piraso, okay, pasensya nyo ng kamay ko, mekaniko yan kaya ganyan yung daliri. So ayan, 1,440 ang isa. So yung dalawa, kasi dapat talaga yan, dalawa na palitan nyo. Ayan, 2,880 yung dalawa. Ayan, makita nyo yung date. So dated yan 2024. Ngayon, maaari magbago yan next year, so di natin alam. And then magkakaiba yan ng presyo bawat Casa. And then mabigyan kayo ng discount, mas maganda, pero hindi pare-parehas ng presyo yung Casa. Okay, so ngayon, paano ko nga tinanggal yung bushing? So tinanggal ko yung bushing, dinala ko sa machine shop kasi kailangan siyang i-press. So pinapress ko siya ng press out, and then press in yung bushing na nakita nyo kanina para maganda yung lapat niya. Ngayon pakita ko sa inyo mamaya pag nakuha ko na sa machine shop, and then ibabalik ko na lahat ng binaklas ko. Okay, so abangan nyo yan. Okay, so ito na, nakuha na natin yung pinamachine shop natin. Yan. So yan na ngayon, nakapress na yung bushing na nakita nyo kanina. Yan. So dapat lapat yan dito. Yan. So pantay yung kabilaan. So may langis-langis yan kasi pag-press nila kanina, kailangan talaga lagyan ng oil para maganda yung pasok. So bakal sa bakal, bakal sa gitna. Ngayon, ano naman ang itsura niyan, no? Ano itsura niya para masabi mo na sira? So meron tayong mga picture, pakita ko sa inyo. So ito yan. Okay, so ngayon, assembling ko na yan. Kakabit ko na to.
So hindi ko na naman mapapakita sa inyo kasi wala tayong paglalagyan ng cellphone, walang hawak ng telepono. Siyempre kailangan ng diskarte niyan dahil one man team lang ako, mag-isa lang ako magkakabit yan. So pakita ko sa inyo mamaya pagkatapos na. Okay guys, so pagkatapos ng ilang dekada, ayan, nakabit na, no? Ito na. Ito yung medyo may mga grasa-grasa. Kasi kailangan lagyan ng grasa yung mga bolt para walang tumunog na langit-ngit sa ilalim. Guys, so natapos na natin. Nakabit na lahat. Ngayon, ano naman ang itsura niya? Ano itsura niya para sabi mo na palitin na yung kanyang lower suspension bushing. Okay, so ito pakita ko naman sa inyo mga picture kung anong itsura niya pagka worn na or sira na yung bushing. Okay, so yan, nakita nyo na yung itsura ng mga bushing. Ganyan siya para masabi mo na palitin na, no? Hindi naman po pwede na hulaan mo lang or sabihin mo lang na sira. Kailangan talaga visual check mo siya maigi, and then may mararamdaman ka dyan na lagatok. So iba-ibang tunog yan, no? Hindi naman pwedeng sabihin na lumagatok na, doon na yung sira. Kailangan talaga hanapin mo. Ngayon may idea na kayo kung paano makita na talagang sira na yung bushing. So nasisilip siya sa ilalim. Kasi pag tama yung pag-diagnose mo at tamang trabaho yung gagawin mo, andun yung quality.